Halina't bisitahin natin ang Manila, tamang kapanatagan at pagmamahalan. Muli, isang magandang umaga po sa ating mga panauhin. Malugod po namin kayong tinatanggap dito sa Ospital ng Santa Ana. Sa pagpapatuloy ng ating programa at para sa atin ay magbigay ng kanyang bungad bati, akin pong ibinibigay sa inyo ang masipag at hindi natutulog na direktor tuwing may bagong proyekto ang ospital. Bigyan po natin ng isang mainit at malakas na palakpakan, Dr. Grace Padilla. Sa ating kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, kasama ang masigasig at ang kagalang-galang na ating Vice Mayor Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, ang ating DOH Regional Assistant Director Dr. Paz Corrales, sa ating UPPGH Director Dr. Gap Legaspi, sa ating unit head ng UPPGH, Dr. Alonso, sa ating mga department heads ng Santa Ana Hospital, Dr. Ted Martin, Director ng GAT Andres Bonifacio, sa ating mga panauhin ngayong araw na ito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Santa Ana Hospital. Ligid sa kaalaman ng lahat, ang Santa Ana Hospital ay may dating pasilidad na hemodialysis unit. At para bang isang panaginip na ito ay muling mabubuksan ngayon, itong dialysis unit na po na to ay inaalay po namin sa aming mga pasyente, lalo't higit ang mga COVID-19 patients na nangailangan ng dialysis sa gitna ng kanilang laban. Ang dialysis center ng Santa Ana Hospital ay ginawa po naming state-of-the-art center at ngayon po ay siya ay nabigyan ng license to operate ng ating Department of Health ng may 6 na station na hemodialysis machines. Kasama po dyan ay ginawa po naming makabago ang mga equipment ng ating dialysis center. Meron po tayong mga defibrillators, meron po tayong bagong ECG, meron po tayong cardiac monitors at iba pa. Meron din po itong reverse osmosis na ginagamit po natin sa COVID-19 patient. Ang isang dialysis machine po ay napakahalaga. Ito po ay nagpapahaba ng buhay ng ating mga pasyente dahil iilan lang po ang nagkakaroon ng tsansang magkaroon ng kidney transplant. Kadalasan, ang isang dialysis patient ay nangangailangan ng 3 hanggang 4 na session kada linggo ng gamutan. Ito po ay panghabang buhay. Sa kadahilan ng ang bato po ay hindi na nagagampanan ang paglilinis ng katawan. Una po kaming nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang paggabay at pagdinig sa aming mga panalangin. Nagpapasalamat po kami sa aming lungsod ng Maynila sa pamumuno po ng aming masipag at masigasig na Mayor Isko Moreno Domagoso. Katuwang po ang aming Vice Mayor na full support po sa ginagawang improvement ng Santa Ana Hospital. Ang Santa Ana Hospital po ay DOH accredited level 2, kung kaya't kami po ay nagbubuti sa aming mga serbisyo para makamit po namin ang level 3 category ng hospital. Maraming salamat po sa ngalan ng mga doktor, nurses, kawani ng ospital, at sa mga pasyente po namin na darating dito, kayo po ay maaring makipag-ugnayan sa aming social service for enrollment o palistahan. Hindi po mangyayari ito kung hindi sa tulong ng aming anonymous donor. Siya po ang ginawang instrumento ng Diyos para po kami ay mabigyan ng
budget sa tulong po ng ating kagalang-galang na mayor. At sila po ang nagbigay ng pasilidad at makina dito sa ating Santa Ana Hospital. Salamat din po sa aming contractor na Mediply. Kay Dr. Gap Legaspi, thank you sir for yung mga nurses po namin ay pinadala namin sa PGH para po sila po ay magsanay. Thank you po sir. Napakalaking tulong po ito sa mga batang Maynila na magkaroon ng dialysis unit dito sa Santa Ana Hospital. Hindi na po kami magre-refer sa ibang hospital at kami po ay makakatulong sa ating national government hospital na Philippine General Hospital. So wala pong iwanan, tulong-tulong po. Muli po, taus-puso po ang pasasalamat namin sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Grace Padilla. Sa pagkakataong ito ay mapapakinggan natin ang isang mensahe at upang ipakilala na rin ang ating pangunahing tagapagsalita sa umagang ito, isang karangalan ang ipakilala ko sa inyo, ang ina ng lungsod ng Maynila. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang ating pangalawang punong lungsod, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Sa atin pong ginagalang at minamahal na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso. Sa atin pong representante ng DOH, Dr. Paz Corrales, Dr. Gerardo Legaspi at Dr. Raymond Alonso ng PGH, Dr. Ted Martin ng GAT Andres Bonifacio, at syempre po ang atin pong host director, Dr. Grace Padilla, 10 po na mga kasamahan niya dito sa Ospital ng Santa Ana, mga kaibigan, mga panauhin, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Meron pong nagsabi na there is no difference between saving lives and extending lives. Because in both cases, we are giving people the chance of more life. Itong dialysis ay alam nating isang paraang medikal na naglalayong linisin ang dugong dumadaloy sa katawan ng isang pasyente na di na gaanong gumagana ang kidney o bato sa pagsala ng mga dumi sa dugo at magbalanse sa dami ng tubig sa katawan. Marami tayong mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila na madalas dumudulog para sa tulong pinansyal upang matustusan ang mga pangangailangan nila na sumasailalim sa proseso ng dialysis. Kaya't napakalaking bagay para sa ating mga kababayan na may nagtiwala sa ating pamahalaang lungsod at bukas palad na naghandog ng pondo upang muling magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na gumaling at humaba pa ang buhay. At dahil layunin nga ng ating pamahalaan lungsod na may pagpatuloy ang pagpapatakbo ng pasilidad na ito, tinitiyak na natin na maisama na sa ating annual budget para sa susunod na taon ang karagdagang pondo para sa operasyon ng ating dialysis center. Ang bukas o transparent na pamamalakad ay susi sa maayos na pamamahala. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang nagtitiwala sa mga simulain at layunin ng ating kasalukuyang administrasyon dito sa Maynila. Bagay na may pagmamalaki ng bawat isa sa ating mga Manilenyo. Kaya't upang ipahatid sa atin ang kanyang mahalagang mensahe, nais ko pong ipakilala sa inyo ang taong walang humpay na nag-iisip ng iba't ibang programa at proyekto para sa minamahal nating lungsod, ang tunay na excited sa pagkakaroon muli ng dialysis center dito sa Santa Ana Hospital, sapagkat konsihal pa lamang siya ay personal na niyang tinutugunan sa maliit niyang kaparaanan ang mga pasyenteng lumalapit sa kanyang tanggapan. Sa pagkakaroon ng bukas na isipan at damdamin para sa kanyang mga nasasakupan, madali niyang nahihikayat ang pakikiisa, pakikisangkot at pakikipagtulungan ng bawat batang Maynila. Siyang nagsisilbing inspirasyon sa serbisyo publiko sa makabagong panahon. Mga minamahal ko pong mga kapwa Manileño, ang ating pong punong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso.
Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna, sa ating minamahal na Doktora Maria Paz Corrales, ang ating Assistant Regional Director ng DOH, na lagi natin partner sa bakunahan, at ang partner natin dito sa Maynila, Dr. Gap Legaspi, no? Ang ng Medical Director ng PGH, sa ating Dr. Raymond Alonso, UP PGH General Hospital Chief Hemodialysis Unit. Thank you very much. Tinulungan ninyo matrain yung aming mga kasamahang kawani ng pamahalang lungsod sa loob ng Santa Ana Hospital. Dr. Grace Padilla, Director ng Santa Ana Hospital. Dr. Victorina De Pabayo, Dr. Paul Lucas, Dr. Eric Hughes Santiago, Dr. Reynaldo Sinamban, at Dr. Martin ng ating Gat Andres Bonifacio Hospital, Pader. Good morning po. Mga at iba pang bisita, mga kapwa-kawani ng pamahalang lungsod, magandang umaga. Good morning. Alam nyo kanina, nabanggit po ni Vice Mayor Hani Lacuna, konsehal pa lang ako, nung malaman ko yung buhay ng isang nagdadialysis. Yung pala, ito yung sakit na marami naging milyonaryo. Opo, kasi dati silang bilyonaryo. Lalo pa, paano yung mahihirap na araw-araw nangangailangan na duktungan ang buhay niya. Kaya kung bakit simula nung magkaroon ako ng interaction with patients sa mga dialysis, nagdadialysis, naging normal sa opisina ko yung may pila. May pila ng mga umaasa na hopefully makahingi ng kaunti pambili ng miscellaneous. Kasi mayroong miscellaneous cost, no, sa part ng pasyente. Hanggang through 9 years ng pagiging kusyal ko, nung pagdating ko nung ako naman naging Vice Mayor, nako, umabot na sa kulang-kulang 400. Nalungkot ako sapagkat marami pong mga graduate. Marami pong mga graduate. Hindi na umabot. No? Nabigyan na ho sila ng plaque of appreciation. Marmol nga lang. Ganon kahirap ang buhay. Hanggat hindi napapalitan ang isang pyesa sa katawan na hindi na nagpa-function, ang buhay ng tao nandito. Ito ang duktungan, ito ang tulay. Yung ganitong pasilidad, ito ang tulay ng tao. Ito yun. Without this type of treatment or facility, one who has that kind of disease, baka malagay sa alanganin. At alam naman natin, ang NK National Government, ang Maynila, sa isang pasilidad lang natin, may pinakamalaking dialysis center na sa Gat Andres Bonifacio. Tapos nadagdagan tayo dito sa may ospital ng Maynila. At ito ngayon Santa Ana. So we will continue to do so. At maraming salamat yung isa kong kakilala, noong nagtatanong siya sa akin na paano daw siya makakatulong. Naisip ko, sabi ko, pare, bigyan mo na lang ako ng dialysis center. Hindi naman siya nagtubili o nagdalawang isip, nagbigay kagad siya ng 20 million. No? Kaya yun ang ipinantatag natin dito sa ating pasisinayan ngayong araw na ito. Mga kababayan, mahirap ang buhay. Ang hirap-hirap. Tanungin niyo si Gap, araw-araw. Siya, si Gap, isang building pa lang ang pinamamahalaan niya. About a few thousand.
That's how hard life inside the medical institution because of the suffering of our patients, especially with the COVID-19. So it's the same thing in our local government hospital. Plus the fact, ang hirap din ng buhay ng mga tao ngayon dahil hindi mo malaman kung ano at saan ang direksyon nating pupuntahan. But then again, despite na sama-sama tayong lumalaban sa pandemyang ito, kailangan magtuloy-tuloy pa rin yung mga ibang bagay na sa tingin natin makakatulong mailigtas ang buhay. Dahil ang paniwala ko, ang buhay ng tao, mahirap, middle class, mayaman, pantay-pantay ang halaga. Sa Maynila, buhay ay mahalaga. Kaya kung merong pagkakataon to reinforce, invest, strengthen our medical institution so that those who are in need will survive whatever disease or sakit na kinakarap niya, mano pa sa ating ditong kinakarap na Delta variant. Kaya sa inyo, mga kapwa ko kawani, ulitin ko, hindi tayo pwede magpahinga. Kung ang tao, lalo na ang mahihirap, ngayon, kumakayod 24 oras, 24/7. Dapat ang pamahalaan sa loob ng pandemyang ito, 24/7 din. Dapat doble kayod tayo. Dapat bilisan natin ng kilos. We cannot just see and watch and analyze at magkukwentuhan lang tayo gabi-gabi. We have to act fast. Bilisan natin. Dahil nakasalalay ang buhay ng tao at kabuhayan ng tao. Kaya kayo na mga taga Maynila, habang ginagawa natin labanan sama-sama ang pandemyang ito, tuloy ang paggawa ng eskwelahan, tuloy ang pagpapagawa ng bahay para sa mga tao, mahirap at middle class, or yung mga nangungupahan. Tuloy ang ayuda, tuloy ang paghahanap ng trabaho para sa mga mayan, tuloy ang paggawaing bayang kapaki-pakinabang sa mahabang panahon katulad ng ospital ng Maynila na itinatatag ngayon. Tuloy ang buhay. Tuloy, tuloy, tuloy lang tayo. Hindi tayo dapat tumigil. Gamitin nating inspirasyon ang pakikiisa ng mamamayan sa kanyang pamahalaan. Gamitin natin naman yung pagkakataon din na tugunan ang kanilang pangangailangan. Walang aasahan ang taong bayan. Wala. Kundi ang kanyang pamahalaan. Nothing more, nothing less. Hindi siya makatatakbo sa kanyang kamag-anak dahil yung katatayuan niya, ganun din ang katatayuan ng kanyang kamag-anak. Pamahalaan na lamang ang inaasahan ng tao. Tayo na lang sa pamahalaan. Tayo na lang. Kaya mas maigi na tayo nagkakasundo. Mas maigi na tayo may direksyon. Hindi kailangan pabago-bago. Hindi pa bigla-bigla. Hindi puro ngawa. We have to focus ourselves, our directions, our goal, our objective. That will matter. Kaya sa inyo, tatagan ninyo ang kalooban ninyo. Basta sa Maynila, may gobyerno. Ang gobyerno sa Maynila, hindi lang panggabi, pangtanghali, pangumaga, pangmadaling araw. Ang gobyerno sa Maynila, 24/7. We will be there with our people. In our own little way, we will be with them. And they need us today, tomorrow, next week, and so on and so forth. Now let's prove to them. Let's prove to each and every one of them na worth it. Na worth it ang pagtitiwala nila sa atin.
Mahirap ang hinihingi ko sa inyo. Nakakapagod, emosyonal, psychological, at physical. But we took a note. All of you here, we took a note to serve them. Not to throw words to them, but to put actions in our dreams and aspirations and visions. And that is our job. To be true to our word. To be true to our promise. Not to point fingers and make excuses. We always find ways. We must find ways. Hindi tayo dapat tumigil. So, sa inyo, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Delikado ang Delta. Natutuwa lang ako sa isang doktor ni Director Gap noong pinakita yung x-ray ng isang pasyenteng o dalawang pasyenteng may COVID-19. Yung isa, bakunado. Yung isa, hindi bakunado. Nung nakita yung x-ray, nung bakunado, kakaunti ang puti. Yung hindi bakunado, puro puti na lang yung baga. So anong ibig sabihin? This reminds us, the only solution to this problem is vaccination. Vaccination, through vaccination, we can protect people to be safe. It's hard. And in fact, hindi pa naging successful ang pamahalaan na matigil ang impeksyon. Hindi pa successful ang mundo na matigil ang impeksyon. Pero we can be successful in protecting each and every human being walking around in our community, in our city, in our country. The more we vaccinate, the more we save. Death is inevitable in a pandemic situation. Death is inevitable in war. We are at battle. And this is a health issue. And we should listen to science. Science is the cure. Science is the way. And the only available thing for us to protect our people is to vaccinate. We go vaccinate. Every single one of them. Every single human being. They deserve to get vaccinated. They deserve to be protected. They deserve that kind of attention. And we must do so. Wala namang ibang gagawa nun. Hindi yan makukuha sa kwentuhan lang. We must work 24/7, non-stop. So again, sa mga kababayan naman natin, maging responsable kayo. Gusto ko protektado kayo, gusto ko maproteksyonan kayo, gusto ko madagdagan ng proteksyon nyo sa katawan, pero pag kayo rin na nagpabaya at hindi kayo naging responsable na magdisiplina ng kusa, ganon din ang resulta. Pinatagal nyo lang. Kaya we have to be responsible. If you want your government to do their job, you must do your job also as a citizen. You must participate in the action, in the plan, and in our objective. So, muli, inaalay namin sa inyo ito. I hope this facility can help, and if I may use the word of Dr. Padilla, maduktungan ang buhay ng bawat taong dadako dito. At yayakapin natin ang kaya nating yakapin. Wala tayong titingnan kung butante sila o hindi. Wala tayong titingnan kung anong katatayuan nila sa buhay. If we could help, we will help. Di ba, Father? Ano sinabi ng Diyos? Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Mahalin mo ang magulang mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. And I hope we are not just saying that. We must put action to it. And today is a testament of that. So muli,
sa lahat ng tumulong, PGH, DOH, mga partners namin. Thank you very much. Doon sa taong ayaw magpapangalan, mabasa ka sana ng ulan. Dumami ka pa. Thank you very much sa dami ng taong tumutulong sa lungsod ng Maynila. In return of this trust, itong pagtitiwala nyo sa amin. In return sa tulong nyo sa amin, ang sukli namin sa gobyerno, kami ni Vice Mayor Hani Lacuna, pipilitin namin maging masinop, mainam at epesyente kayong paglingkod. Yan lang ang sukli ko sa inyo. Yan lang ang resibo nyo sa akin. Sumulit mag-iingat kayo. Brace yourself in the coming days. It's really hard. It's really hard. It's really hard if there is no direction. Pero may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos tayo. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila, God first. Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, para sa inyong makabuluhang mensahe. Muli, palakpakan po natin ang napakasipag at may malasakit na ama ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Panawagan lang po yung ating pong media ay dito po muna. Sa puntong ito ay dadako na tayo sa pinakatampok na bahagi ng ating programa, ang pagputol ng laso para sa formal na pagbubukas ng Santa Ana Hospital Dialysis Center. Ito ay susundan ng pagbabasbas sa nasabing pasilidad. Para pangunahan ng gawaing ito ay inaanyayahan ko po sina Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, kasama sina Director Corrales, Medical Director ng UPPGH, Dr. Raymond Alonso, okay, ay, walang mic. Hello? Hello? Sabay-sabay po tayo magbilang. 1, 2, 3. Hello? Hello? Hello?
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people. His fame spread to all of Syria, and they brought to him all who were sick with various diseases and racked with pain, those who were possessed, lunatics and paralytics, and he cured them. And great crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan followed him. The Gospel of the Lord. Christ the Lord came into the world to heal the sick and comfort the afflicted. Let us pray to him in humility, saying, Lord, hear our prayer. Lord Jesus, you came to cure the sick and heal the brokenhearted. Come into this place, prepared for the care of the sick. Let us pray to the Lord. As you preach the gospel of the kingdom, you healed every kind of illness. Show your compassion and goodness to all. Let us pray to the Lord. You touched the sick and they were healed. By the gift of your grace, lift up the hearts of the afflicted who have and will come to this place. Let us pray to the Lord. You commanded the apostles to heal the sick. Hear the prayers of your church for the speedy recovery of the sick. Let us pray to the Lord. You promise an everlasting reward to those who in your name would visit and comfort the sick. Deepen our compassion so that we may always see and love you in our brothers and sisters who are suffering. Let us pray to the Lord. Lord our God, through the power of the Holy Spirit, we bless you. Through your Son, you commanded your people who walk in newness of life to care compassionately for the sick. Attend to the desires of your children. By the grace of your Holy Spirit, make this place a house of blessing and a center of love, where physicians practice the art of healing wisely, where nurses and aides serve the sick with care, where the faithful come to visit Christ in the person of their brothers and sisters. Grant that, comforted in their illness, the patients will quickly regain their health and joyfully thank you for the favors they have received. We ask this through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us.
be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will without end. Amen. Let us pray. God, the comforter of the afflicted and the strength of the weak, has brought you together for the dedication of this dialysis center, established for the care of the sick. May He strengthen you by His grace, so that in serving the sick with tender charity, you may serve Christ Himself. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Father. Congratulations. Thank you, Father. Dito, mabibilang mo agad, oh. Okay. Let's go. Dahil may announcement ako ng 1 o'clock. Yes. Well, salamat sa Diyos. At least kahit papano, meron tayong additional facility in the southern Manila. At this is our continuing effort to really reinforce, re-strengthen, and mag-invest talaga sa healthcare facility. Remember, when the time we assumed the office, nagdagdag tayo ng additional machine sa GAT. Tapos nagtatag tayo sa Ospital ng Maynila ng dialysis center. Ngayon, ito naman, ikatlong dialysis center sa Santa Ana Hospital. And I would like to thank our donors. No? Ito, anonymous donor to no? Thank you very much. Sana mabasa siya ng ulan. And thank you very much to Vice Mayor Hani Lacuna for really managing our medical facility, and of course our team in Santa Ana Hospital, Dr. Padilla, headed by Dr. Padilla, and PGH and DOH, for that matter, for helping us to be
yung tamang sukat, tamang tansya o tamang madalit salita for us getting the LTO, the license to operate, sa paggagabay ng mga ahensya na yun. Yes. Salamat sa Diyos, about 200 plus volunteered already. They are now on the training. Tinitrain namin sila sa sistema on how we manage people. And we are very grateful to them kasi yung mga volunteers, doctor and nurses are coming from Metro Manila also. That includes yung mga estudyante. So, we're a green light. Bakuna na lang ang kulang. About 200 plus. Well, if we can have as many as possible, maganda yon kasi we have a good problem. But for the meantime, makakabuo na tayo at least mga 2 o 3 vaccination site with that kind of number. Sa Metro Manila. Oo. Alam mo, una, hindi mo masisisi ang taong bayan. Talagang yung kaba nila dahil sa Delta variant, no? Talagang gustong-gusto na ng tao ng bakuna. Pangalawa, I think nalito sila sa pronouncement, natakot sila sa pronouncement ng ilang tao. Hindi namin kayo palalabasin pag hindi kayo binakunahan, hindi kayo bibigyan ng ayuda pag hindi kayo bakunahan. I think that confuses our people. But then again, no, tayo ang panawagan natin sa taong bayan na okay tayong pumila, pero maging responsable tayong individual. We will continue to vaccinate people as long as disiplinado kayo. Kailangan natin yung disiplina. Yung disiplina, pwede yun magdala ng patpat yung gobyerno. Pero magandang disiplina, kusang disiplina. Na siya namang proteksyon na magbibigay din sa inyo. So, we will continue to help and work hand in hand with the national government. We will continue to adapt to the challenges of time, but we are focused. We know our objective. Our objective is clear. Since March 1, when we did and participated in the vaccination site done in UPPGH, March 1. Immediately the following day, our campaign, our belief is for the people to get vaccinated, to be protected. Ang mabisang bakuna ay ang bakunang nasa braso mo. Kaya, huwag kayong mag-alala, basta may bakuna, katulad na ng tanong ni Pat, ay magbabakuna tayo 24/7. Well, hindi mo nga masisisi ang tao. Tinakot mo eh. Oh, ikaw naman. Oh, wala pa eh. Alam mo, yung sobre pa lang dumating, wala pa yung laman. Mas nauna kasi yung kiyaw-kiyaw eh. Ay, kailangan tayo sumunod sa alituntuning pinatutupad ng IATF. At pinirma ko na executive order kanina in deploying the plans. At saka ito, repeat performance na lang to. Praktisado na kayo dito, na-ECQ na kayo. Hindi pa ba kayo nadadala? Pabalik-balik na lang tayo sa ECQ. Di ba? Barbecue. Lahat ng Q, ginamit na yata. Banana Q. O ESQ na lang wala. Hindi, sa gabi yun. Sa gabi, may ESQ doon, may inuman eh. Okay, again, para hindi kayo nalilito masyado, kung ano ang pinatupad nung ECQ dati, wala nang bago doon. The only thing na bago doon is yung tao pwedeng lumabas, ulitin natin para malinaw pwedeng lumabas, babakunahan.
Meron siyang QR code. Pag wala kang QR code, sok pa sa oblo yun. Hindi sa oblo ng bakunahan. Hindi mo naman pwede dahil may sistema naman ng Maynila, modesty aside. So, we will take adversity in our advantage. Yung kahinaan ng tao ngayon, panahon na lalong iparamdam sa tao na may gobyerno. Now, walang pasok sa trabaho, mabakunahan na natin. Para hindi na pagdating ng, halimbawa, anong GQ o anong Q o yung susunod, ewan ko lang, hulaan nyo. Hindi ko pa, mahawak pa sa bolang bilog eh. Hulaan pa eh. Basta ang importante, no? Magpabakuna kayo kapag may available na bakuna. Magpabakuna kayo. Now, pag mayroong binigay na bakuna, commitment namin sa inyo, no matter what, we will continue to achieve the goal to vaccinate people, protect people, as many as possible, as soon as possible. Kami ready sa bakunahan. Kayo ba ready may bakuna? Yung binigay sa akin, bayad lang yun sa utang nila. Kasi may utang sila sa amin sa second dose. So, yung binakuna kanina, ano yun, piga, yun yung latak ba? Yes, kaya makikita mo yung numero, konti lang. Mga 10,000 lang, pansinin nyo yung bakuna. Mga 10 bulig lang. And modesty aside, thanks to Vice Mayor Hani Lacuna, Dr. Fox Pangan, MHD, and all the volunteers from school and from other hospital, nagtutulong-tulong na. Nakaka-47 mil kami isang araw. I mean, you do the number. Kaya, kailangan lang namin, bakuna. Next question, please. No politics, please. Ano lang tayo? Kasi yun naman, ako lang makikinabang doon. Kami-kami lang mga politiko. Ang pag-usapan natin yung kapakinabangan ng tao. Yun na muna. Kasi ako, feeling ko lang ang daming nalilitong mamamayan. Ang daming natatakot na mamamayan. Kasi himbis na bigyan ng inspirasyon, tinatakot pa. Kaya nagkakalituan. Kaya natataranta ang tao. So sa akin, buti ng paunawa, pakiusapan, at tulungan ang mamamayan. Kung ang tao nagtatrabaho na ng 24/7, mabuhay lamang, may mapagharimunan lamang para sa pamilya niya, dapat ang gobyerno 24/7. Dahil nasa pandemya tayo. That's why, the least thing that we can do for you, nandyan kami. Kasama nyo kami. Kaagapay nyo kami. Hindi kami titigil. We will fail. Magkakamali kami. Madadapa kami. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung pagkakadapa namin, babangon kami agad. At huwag kayong mag-alala, sa buong buhay ko, ilang libong beses na akong nadapa. Pero ilang libong beses na rin akong bumangon. Kaya sa mga kababayan natin, kahit ano pang pagkakadapa natin sa buhay, we must stand up, tayo, bangon, lakad kagad, move on. Kaya huwag kayong matakot, sumubok, huwag kayong matakot, lumaban. Dito natin gamitin yung sinasabi nating tapang. Sama-sama tayo. Iisang bangka lang tayo, tatandaan ninyo. Kailangan lang bilisan natin ng kilos. Konti ang kwentuhan, mas maraming aksyon. Yun ang importante. Don't be afraid to fail.
I would rather fail by trying and doing something than doing nothing at all. Because I do believe in the principle of temperature. Anything above 0 is positive. And that should be done. That should be the communication. That should be isend sa mamamayan. Hindi takot, hindi pananakot, hindi kalituhan, hindi away-away. Basta tayo sa Maynila, patuloy tayo makikipagtulungan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero mauuna muna ang tao sa Maynila bago sila. Bago yung mga taong politiko na yon. Tao muna. Kaya tayo naman sa mga kababayan, mag-iingat kayo. Hindi po to Mr. and Mrs. Congeniality. There is a problem, there is a threat, ongoing threat to your life, to your daughter's life, to your sons and grandsons, to your livelihood. There is threat, imminent danger, and continuing imminent danger. Kaya mapapasin ninyo, hindi naman sa pagbubuhat ng bako, tingnan nyo, nakita nyo isang kwarto ron, pan-dialysis, pero pang-COVID yun. COVID patient na nagda-dialysis. I mean, because we know for a fact that it's very dangerous to get COVID-19 if you are infected. Ngayon, kung gusto nyo masubukan, kung totoo yung sinasabi ko, punta tayo doon. Welcome kayo doon. Nyanyanga ka lang sa Wakali. Akyat ka. May reservation kayo doon. Pat. Ayaw ni Pat eh. So yun lang ha. So yun ang trust natin. Tuloy-tuloy lang tayo. Basta pumanatag lang kayo. We will never be perfect. That is a guarantee. God is always perfect and always right. But I will be just. And being just, I would rather be just than being righteous or self-righteous. Maraming salamat sa inyo. Ha? Thank you very much.